may butas dito, may butas sa kabila. Dito papasok yung hangin para sa supply ng oxygen papuntang loob para lalong maglagablab yung ating fuel. So sa ilalim nito, mayroon din tayong aalisin na foam, bali 3 din. Yan, ito malaki foam. Alisin natin yan. Sirain na lang natin para matanggal natin yan. Kaya nilagyan ng foam para magkaroon ng empty space. Pag tinanggal yung foam, may butas na. Hindi malalagyan ng simento. At yun, magkakaroon ng empty space. Ito naman yung daanan ng abo. Pag naglinis ka ng kalan sa ilalim, tatanggalin mo yung abo, dito dadaan. At pasukan na rin ng hangin galing sa baba. Yan. Meron na siyang butas para doon sa ash chamber sa loob. Yun, natanggal na natin yung foam. Madali lang naman tanggalin kasi malambot lang naman yung foam. Matalim yung ating kutsilyo pangtanggal. Ayan. Yan, may butas na Paglilinis ng abo, dito dadaan, mahuhulog dito, dito natin kukunin. Tapos may dalawa pang butas to sa gilid. Daanan din ng hangin ito, alisin din natin to. Yan. Ito naman, daanan din ng hangin to. Meron tayong oxygen supply papunta dun sa loob. Para maging rocket stove siya. So, kailangan yung mga butas para magkaroon ng air drop mula dito sa baba papunta yung takbo ng hangin. At yung hangin ay magsusupply ng oxygen dito sa apoy para lalong maglagablag. So, ayan, inaalis ko na yung mga foam na nilagay ito para makita natin yung butas. Para dito rin papasok yung hangin, may dalang oxygen para mag-supply ng oxygen fuel dito sa loob papuntang taas. Yan. Okay na. Yan, nabutas na natin. Okay na to. So guys, ang susunod nating ipapatong ay yung pang-apat na module. Bali, ito yung ating lalagyan ng papatungan ng cooking utensil. So may butas din to rito na i-align natin sa butas dito sa baba para maging match yung maging circular at bilog siya na pwedeng pagpasukan ng ating mga kahoy or fuel. Okay? Ayan, ina-align ko na. Medyo mabigat din. So ayan, papakita ko sa inyo. Ayan na yung butas sa yan. Bali, yung butas dito sa ilalim, nagmatch dito sa butas sa taas. Kaya mayroon siyang butas na paglalagyan ng kahoy dito. So, kabilaan po itong butas dito. Kaya ang kabilaan yan, para dito ka pwedeng maglagay ng gatong. At dito naman maglalagablab dyan yung apoy. Yan. Ayan, yung butas nandito, naka-align kabilaan. Ito yung lalagyan ng gatong. Ito naman yung patungan ng ating cooking utensil. Ayan. So, naka-align po yan, kabilaan. At kung
pwedeng tanggal-tanggalin siya kasi kung bubuhatin mo lahat ito, napakabigat nito. Kaya siya modular, kaya pwede siyang hiwa-hiwalayin na pwede mong buhatin, asimbolihin sa ibang lugar. Okay? So guys, ayan, na-assemble na natin guys yung ating project na wooden rocket stove. At nailagay na natin yung huling patong na lalagyan ng pagpapatungan ng cooking utensil. At nailagay na natin yung fuel chamber, saka yung ash chamber din dun sa ilalim. Kaya kompleto na siya. At may mga butas din po yan para pasukan ng hangin sa loob, para magkaroon ng oxygen supply, para lalong maglagablab yung ating gatong. Ayan, dito natin, tignan natin ang top view. Ayan po, kaya makikita nyo po mayroon ng bakal dun sa ilalim na bale siya po ang strainer ng mga abo papunta dun sa ash chamber. Ayan, okay na po yan. So ayan na, so may butas talaga sa kabilaan para sa lalagyan ng fuel ng ating panggatong na kahoy. Bali wooden rocket stove po ito para ang gagamiting gatong ay kahoy. At pwede rin gamitin kusot, maglalagay tayo ng lata rito na may butas sa gitna. So natapos na po yung ating na wooden rocket stove at ito na po yung kanyang forma. Ayan. Ang kagandahan po nito is movable. Ayan. Pwede mong usog-usog, pwede mong i-transfer at pwede mo siyang paghiwa-hiwalayin kung sakaling kailangan mo i-transfer from second floor to ground floor o ibang lugar. Pero kung dito lang, pwede mo siyang iusog-usog ng position. Ayan, may gulong siyang 5. So, na-reuse po natin yung old parts ng computer chair. Ginawa nating holder carrier ng ating wooden rocket stove. Made of concrete with cement and white sand. So, ang susunod po nating segment ay yung test fire. Gagatungan na natin at titignan natin kung gaano siya kalagablab o gaano yung quality ng apoy at kung functional ba siya or user-friendly o marami ba siyang usok o wala. Kasi ang rocket stove ay less sa smoke at matipid sa kahoy. Kasi part of it ay yung oxygen ng hangin ay ginagamit natin as additional fuel. Half of the fuel ang mangyayari. So, ganyan po ang concept ng wooden rocket stove. Po, abangan nyo po ang aking test firing ng ating ginawang project na concrete wooden rocket stove. Naririnig nyo po ba yung naririnig ko na parang ugong? Yan po ang sound ng concrete wooden rocket stove na naglalagablab. Ayan po, napakaganda ng quality ng ating ginawang concrete wooden rocket stove at naglalagablab po talaga. Ayan, dahil po sa extra supply of oxygen na nanggagaling dito sa mga butas sa ilalim. Yan, may mga butas po yan, paikot. Yan, so dyan nagdadaan yung oxygen supply para sa paglalagablab ng concrete wooden rocket stove. So, konting fuel lang ay talagang lalagablab na siya. Ayan po ang quality ng ating test firing ng ating ginawang concrete wooden rocket stove. Very successful po ang ating ginawang project na concrete wooden rocket stove. Okay?